Pasensyahan niyo na po, hindi ko po alam kung maniniwala kayo, pero hindi po ako masyadong nakakapanood ng mga Senate hearings. Hindi rin po ako masyadong aware sa mga issues dahil marami na po akong hinahandle na mga personal cases ng mga clients ko. So, ang una ko pong gustong sabihin ay in truthfulness po, hindi ko po alam na may warrant si Mayor Alice ko. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo makukumbinse, pero yun po ang totoo. Pangalawa po, ah kung meron man pong pagkakamali on my part na ma-identify ko po na inakala ko pong si Alice Go, hindi ko ho talaga alam na siya yon o hindi po siya yon. Basta't nagpakita po ng ID at inakala ko po na siya. Yun po yung aking masasabi. Madam Salamat Chair, po. Nagpakita po siya ng ano? Nagpakita po siya ng driver's license. Driver's license. Okay, itatanong po namin iyan mamaya konti kung dahil importante po, bago si Sen Joel, importante po yung sinabi niyong hindi nyo alam kung siya yon or hindi siya yon. Dahil seryosong legal service ang ginawa nyo para sa kanya, pagnotaryo sa dokumento. And I suppose, bawat abogadong magnonotaryo ng dokumento ng isang affiant or isang kliyente, kilala yung taong yon na siya talaga yon. So for the record, at babalikan ko po sa tanong ko mamaya. Madam Sen Chair, just Joel? one question po kasi just to be clarified, Attorney Galicia, nakita niyo po, sa sinasabi niyo, nakita niyo po itong Alice Go na ito na personal na pumunta sa inyong opisina. Is that a correct statement, Your Honor? Sa ngayon po, hindi ko na po masabi kung talagang siya yung nakita ko. Pero hawig po. So ibig sabihin po, inassume po ninyo na siya ito na nagpunta sa inyong opisina at nagpanotaryo po sa inyo. Alam nyo po siya yon kasi yun yung una, di ba? Kasi kung alam nyo na hindi siya yon, hindi nyo gagawin yon. So alam nyo na siya yon, nagpunta, nagpakita sa inyo, kaya nyo po ninotaryo. Tama po ba yung sagot na yun? At attorney, sabi niyo hawig. So hindi kayo totally unaware sa mga hearings or kahit sa mga paglimbag ng photo ni Alice Go sa mga dyaryo o hindi nyo totally, hindi naririnig ang mga balita sa radyo dahil nasabi nyo pong hawig niya. So alam nyo yung pagkakamukha ni Mayor Alice. Nakikita naman po talaga yung itsura ni Mayor Go sa mga dyaryo, sa internet. Nakikita ko naman po talaga. Pero talaga ho yun lang ang aking perception. Mahirap po yata kasi, attorney, no? Dun muna tayo dun sa araw na August 14. Hindi po pwede na perception yung magiging batayan mo bago mo siya inotaryo. Dumating po yung tao, nakita mo po siya, kung ano man yung personal na mekanismo na iyong ginagawa bago ka magnotaryo, ginawa mo po yun. So nung nakita mo po siya, alam mo na siya si Alice Go. Is that yes or no? Attorney, bago niyo sagutin, the Chair would like to acknowledge the presence of Sen. Gray. Salamat sa pagdalo. Please proceed, Attorney Galicia, sa tanong ni Sen. Joel. Tinanong ko po kasi siya Mayor Alice Go. Sabi niya sa akin, alis na lang po. Yun po ang sabi niya sa akin. That alone, yun na po yung pinaka fact-checking ninyo bago kayo magnotaryo. Dahil sinabi niyang siya si Alice, okay na? Ganun lang po ba yun? Sa totoo lang po, siguro error nga on my part pero para po akong nagulat Nagulat po talaga ako na makakaharap ko itong taong ito. Yeah. Bakit kayo nagulat? Kasi po, hindi naman po ako yung tipo ng tao na para puntahan po ng ganong klaseng mataas na tao. Yan, itatanong ko sa inyo yan mamaya konti. Wala ho bang nag-utos sa inyo? Basta na lang dumating yung pagkakataon na dumating po siya sa inyong lugar, umunta siya at nagpanotaryo o may tumawag ho sa inyo beforehand na may darating at magpapanotaryo sa inyo. Pwede ho bang banggitin nyo lang sa committee yung pangyayari, attorney? Meron lang pong nagsabi na
kakilala na pumunta po ng opisina ko at hinihintay daw po ako para magpanotaryo. Sinong kakilala po yun? Yun pong, ang alam ko pong pangalan niya talaga Alan. Alan ano po? Hindi ko po alam ang apelyido eh. Yap. If Anong I may, relasyon niyo anong, sa kanya? anong pagkakilala nyo dun sa Alan? Kasama ko po, ang alam ko po, kamiyembro ko po siya sa isang organisasyon. Aling organisasyon po? Yun pong aking religion. Ano pong religion nyo? If you may. Pwede ko ba bang hindi sagutin? So, kasama nyo po sa isang relihiyon, si Sir Alan. Opo. Pero hindi nyo alam ang kanilang apelyido. Hindi ko po alam ang apelyido. Okay. So base po doon sa pagkakakilala nyo kay Alan, yun po yung dahilan kung bakit nyo in-entertain si Alice doon sa inyong opisina. Ang wala ho talaga akong alam na magpapanotaryo po siya ng kung sino. Ang sabi lang po ay magpapanotaryo daw. At saka kanina po, attorney, tinanong ni Sen Joel yung tungkol nga dun sa pagpapanotaryo nung Alice Guo sa opisina nyo. Pero actually, hindi sa loob ng opisina nyo, di ba? Doon lang siya sa sasakyan niya, yung Opo. Alice di umano na yon. Opo, dun lang po. Regular ba kayong ganyang magnotaryo na hindi nyo pinapapasok sa opisina? At saka 7 p.m. Gabi na po. Gabi na po. Oh, may ganyang, parang may ganyang special consideration ba kayo sa lahat ng mga kliyente nyo na pag magpapanotaryo, okay lang kahit gabi na, past office hours, tapos hindi papasok sa opisina nyo at dun lang nasa sasakyan niya? Actually po, parang nahiya po ako na pababain at paakyatin pa sa opisina ko eh. Kasi ang perception ko nga po, siya si Mayor Go. Bakit naman kayo mahihiya? Kami pong lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, bababa kami sa sasakyan, aakyat sa opisina dahil meron kaming hinihinging serbisyo sa inyo bilang mga profesional. Tama Baka po. na starstruck kayo masyado kay Malamang Alice po po. eh. Talaga pong nagulat po talaga. Your Honor, Madam Chair, Sen Joel. sabi nyo po, hindi nyo kilala, hindi kayo nanonood, pero ngayon nahiyaho kayo na pababain siya doon sa sasakyan. Gabi na ho yun, Attorney Galicia. Attorney Galicia, yung pong inyong ninotaryo nakalagay po doon sa notaryo, Madam Chair, and I hope we can put it into the records of this committee. Ang nakalagay po doon, yung pong mga salitang subscribed and sworn before me. Uulitin ko po, subscribed and sworn before me. Yun po yung nakalagay sa dokumento, Madam Chair. And for the record, nagnotaryo po kayo, Attorney Galicia, na sinasabi nyo hawig kasi at hindi po sworn before you. Parang magkaiba po yun, Attorney. Mag-interject si Sen Sherwin. Actually, sunod na nakalista pagkatapos ng chair sa order of questioning at pinaka-pasensyosong naghintay. Tanong kay Attorney Galicia rin. Sagot na lang po yung tanong ni Senator Joel bago. Akala ko interjection dun sa tanong ni Sen Joel. Pakisagot muna, Attorney Galicia, and then mag-interject si Sen Sherwin. Pwede ho bang ulitin? Parang na ano po ako. Kasi ho, nakalagay po dun sa Dun sa ano, dokumento nyo, subscribe subscribe and sworn before you. Pero sabi nyo nung una, hindi kayo sigurado at parang kahawig lang. Pero may binanggit din po kayo, kaya kayo nahiyang pababain dahil si Mayor Alice Go nga yun. So which is which? Actually, pareho po eh. Ano ho kasi talaga eh, nagulat po talaga ako sa kanya eh. Yun naman pong subscribed and sworn is, sabi ko nga po sa inyo, nawala na po ako ng parang nagulat po talaga ako dun sa nangyari eh. Attorney Galicia, bago mag-interject si Sen Sherwin, hindi nga ba mas importanteng siguraduhin yung identity nung nagpe-presenta sa inyong Alice Go dahil sa lahat ng issue sa kanya? Tama po. Naintindihan ko po yun pong sinasabi po ninyo, pero sabi ko nga po sa inyo at that point in time, hindi ko na po naisip yun. Madam Ako, Chair, sayang, just sana to put naisip- on record, Madam Chair, Okay, Sen Joel, and then magkaiba po Sen Sherwin. yung sinasabi ni Attorney Galicia, itim at puti, hindi ho talaga pwedeng pareho. Hindi ho po pwedeng pareho, no? Kaya
Unfortunately, Attorney Galicia, I would also remind you na in the 18th Congress, dito po sa Senado, we passed Republic Act number 11594 na nagtataas ng parusa sa perjury. I just want to put that on record. Thank you. Salamat, Sen Joel. And one last bago si Sen Sherwin, briefly, niretain nyo ba may niretain ba kayong kopya ng ID na pinresent? At pinirmahan ba ni Alice Guo na yan yung notarial book ninyo as required by the rules? Wala naman pong pinapipirmahan ako na libro para po sa Hindi ba rules notarial. po yun? Pag tiningnan nyo po yun pong form na sinasubmit namin, wala naman dun pong format na nakalagay na kailangang pumirma ang nagpanotaryo. Ido-double check ko po yan, Attorney Galicia. Madam Chairman. Could we, and before I call Sen Sherwin and Sen Grace, DOJ, can you speak on that? Hindi nga ba rules na pag kahit sino pong tao nagpanotaryo, pipirma sa notarial book? May rules Yusek T. Yes, Madam Chair. May rules ng Supreme Court specifically para sa mga notaryo. At naalala ko, meron talagang requirement doon, no? May mga safeguards to. Kasama doon sa safeguard yung evidence of identity, which is the ID, no? Hindi na pwedeng sedula lang, no? Kailangan ID talaga, current ID, government issued, may pirma at may litrato ng may hawak na ID. At bukod doon, isa din sa mga safeguards yung pipirma mismo sa notarial book yung nagpanotaryo. Hanapin namin ngayon yung specific provision at sabihin namin mamaya. Thank you so much, Yusek T. Sen Sherwin and then Sen Grace. Sundan ko lang po yung tanong ni Senator Joel at ni Senator Risa. Nasabi niyo, Attorney Galicia, na may tumawag ho sa inyong isang certain Alan na kasama niyo sa religion niyo ninyo. Hindi niyo rin matandaan kung sino itong Alan na ito. Tama po ba? Anong last name niya? Hindi ko lang po alam ang apelyido niya. Pero Anong alam oras ko po po siya tumawag sa inyo? Actually po, ang tumawag sa akin, sekretarya ko. Sekretarya niyo ang tumawag Na po sa inyo? naghihintay daw po sa law office. Sino ho ang tumawag sa inyo? Si Alan?